Hello, hello. Good morning to everybody. Glory to God. Maupo na tayo, mga kapatid. At tayo'y mag-umpisa na sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Good morning, good morning. Kumusta sa buong isang linggo na pagtatrabaho, paglalakbay? Alam ko na tayo'y handang-handa na magpuri sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Okay na ba? Okay na tayo lahat, mga kapatid? Oh, hallelujah. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Palakpakan na naman natin ang Diyos. At alam ko, lumingon nga tayo sa ating mga kapatiran kung mayroon tayong magkikitang mga baguhan. I-welcome natin, i-welcome natin ang mga i-welcome natin sila, mga kapatid. Welcome natin sila. Glory to God. Hallelujah. Dahil masayang-masaya ang mga anak ng Diyos kapag sa tagal na hindi nagkikita. At sa isang pagkakataon, nakikita natin sila. Purihin ng Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Kaya, salamat sa buhay ninyo, mga kapatiran. Salamat sa buhay ni Sister Aida, na siya ay naglakbay mula sa malayong paglalakbay na iningatan ng Diyos. Wala naman daw maraming problema sa paglalakbay niya. Kaya salamat sa Diyos. Pinupuri natin dahil ito ang panalangin natin sa bawat kapatiran natin kung saan man sila madistino, saan man sila lugar, ay ang Diyos ang nag-iingat sa kanila. Kaya maging ang ating kapatiran, ang ating bisita, first time ko makita si Sister Asian. Palakpakan natin ang Diyos. Asian, kaya sinabi ko kanina, may taga-Asia pala dito. Sabi ko, hindi pala nakakaintindihan ng Tagalog. Purihin ng Diyos dayaw, Tiapo, Ilocano, God to be God to be the glory. Hallelujah. Okay, sa pamagitan ng ating pastor, Pastor Larry Manuel at Pastor Marlene, sila ay patuloy na nananalangin at nangungumusta sa bawat isa sa atin. Kinupukumusta tayo lagi dahil sa ating mga pananampalataya, kung tayo'y lumalago, kung tayo'y nagagamit na sa Diyos. Dahil ang kagustuhan ng ating leader ay tayo'y magamit, hindi lang tagapakinig. Kaya ito ang dalangin nila, maging ang ating Pastor Japit and family na laging nagbibigay ng oras upang tayo'y patuloy na palaguin sa pananampalataya. Kaya salamat sa buhay nila at ito po ang dalangin ng bawat isa sa atin na tayo'y magamit din, hindi lang tayo'y tagapakinig sa salita ng Diyos. Kaya bago tayo manalangin, pakilagay nga anak yung verse. Basahin natin. Take delight in the Lord, and He will give you your heart's desire. Maraming naghahanap ng kasayaan pero hindi nila masumpungan. Ngunit sabi dito,
hanapin natin sa Diyos ang kasayaan, kagalakan ng ating puso upang ibigay niya ang desire ng ating puso. Siya lamang ang Diyos na nakapagbigay nito, hindi katulad ng makamundong bagay. Kaya salamat sa Diyos. Kayo'y makakatayo na, mga kapatid. At tayo'y manalangin. Panginoon Diyos, dakila ka sa aming buhay. Binigyan mo po kami ng pag-asa. Dahil sa inyong ginawa, kami po'y nandito ngayon na naglilingkod na patuloy na mayroong pananampalataya. Dahil kayo po ang nagbibigay tibay sa aming paglilingkod, O Diyos. Wala po kaming kakayanan, maliban kayo po. Ang aming inaasahan upang kami po'y i-direct sa inyong kagustuhan, inyong kaluban na aming pupuntahan. Panginoong Diyos, sa araw na ito, tinataas po namin ang serbisyong ito, nawa kayo po ang manguna. Kayo po, Panginoon, ang maghari sa puso ng bawat isa upang kami po'y panatagin anuman ang mga bagay na nagiging problema at sagabal na dala-dala namin dito, Diyos. Kayo po, Panginoon, ang dakilang Diyos na nag-aalis ang lahat ng mga ito upang kami po'y makalapit sa inyo. Hindi makadaloy ang inyong presensya kung kami po'y nabibigatan. Pero sinabi ninyo sa inyong salita na kami po'y lalapit sa inyo at i-upload namin ang lahat ng kabigatan namin. Nandito po kami, Panginoon, upang kami po'y magpasakop sa inyo, magpakumbaba. Ano mang ang bagay na ibig nyo po na mangyari sa aming buhay, nasa inyong kamay, O Diyos. Upang ibigay sa bawat isa na nagnanais na magkaroon nito. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyong gagawin. Kayo po, Panginoon Diyos, ang manguna. Maging ang mga music team, mga ushers, at lahat ng dumalo, Panginoon, sa araw na ito. Mangusap po kayo, Panginoon, at kayo po ang gumawa ng paraan upang ang buhay namin ay maging maayos, O God. Salamat po, Diyos, sa inyong gagawin. Sa inyo lamang namin tinataas ang lahat ng mga ito, God. Maging, Panginoon, ang mga desire ng puso ng mga kapatiran namin na nagnanais na matugunan ang prayer box na ito, Panginoon Diyos. Sinasama po namin, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ninyo. Sa pagtugon ninyo, Panginoon, ang mga dalangin ng mga kapatiran namin. Salamat po. Maging ang mga hindi pa natugon, Panginoon. Ito man ay trabaho, ito man ay bahay, ito man ay sakit. Ito man, Panginoon, ay kaligtasan. Kayo lang po, Panginoon, ang nakakalam ang panahon kung kailan nyo po ito ibibigay. Kaya kami po'y mag-iantay, Panginoon, ang inyong kasagutan. Kami po'y nananalig at nanampalataya na ito'y tutugunin ninyo sa tamang oras. Salamat po, Diyos, sa inyong gagawin. Sa inyo lamang namin tinataas ang lahat ng mga ito. In Jesus' name I pray. Amen, amen. Hallelujah! Hallelujah! Tayo'y pumunta na dito sa harapan at tayo'y sama-sama magpuri sa Diyos. Hallelujah! Mapagpalang araw po sa bawat isa. I-invite po namin ang bawat isa sa unahan. Sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah. At ilalahanin po natin sa sarili natin na lahat ng ating ginagawa ay para lamang sa Panginoon. Amen? Let's shout hallelujah! Hallelujah! La 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 la. Son of God, you are the solid rock, you are the center of my focus, Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you, won't let
of God. You are the solid rock. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. La 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 la. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus. Jesus, you are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. La 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 It's all about you. It's all about
sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Glory to God. Ikaw lamang aming itinataas, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, O Diyos, sa inyong kalwalatian. Ikaw ang lahat ng kapurihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Manatili po kayo maghari sa aming puso, Panginoon Diyos. Kayo po ang lahat ng aming itataas, pupurihin sa aming buhay. Kaya manahan po kayo sa puso ng bawat isa sa amin, O God, sa araw na ito. Sa iyo lamang naming tinataas ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Pakpakan natin ang Diyos. Pagkapopo. Okay, pumunta tayo sa isa pang pagpupuri, pagsamba sa Diyos, ang pagbibigay. Nawala tuloy ang boses ko. Ang bawat isa sa atin ay kasama sa pamilya ng Diyos. Wala akong nilagay dyan na verse patungkol sa offering. Pero alam ko na tayo ay natuto na kung paano tayo magbigay sa gawain ng Diyos. Dahil tayo ay isang katawan ng katawan ni Kristo, mayroon tayong gampanin. Ito yung pagbibigay para sa ikauunlad ng kanyang bahay panambahan. Alam natin maraming mga pangangailangan sa bahay ng Diyos. At tayo ang gagamitin ng Diyos bilang sisidlan. Ngunit, kailangan nating alamin kung tayo'y tama sa ating mga gagawin para hindi naman, para hindi ay wala, para mayroon namang kabuluhan yung mga ginagawa natin. Kasi mahirap yung laging sayang, di ba? Yung mga ganon. Kaya nga tayo gumagawa. Kung sa panlabas nating gawain ay ayaw nating ganon na masasayang, di mas lalo sa Panginoon. Dahil ito ay pang-eternal na buhay natin. Kaya bawat isa sa atin ay magbigay ayon sa pasya ng ating puso na mayroong kagalakan. At tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, muli kami nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa karunungan na ipinagkaloob niyo po sa amin, maging sa mga bagay-bagay. Ito'y ipinasa kamay ninyo sa amin upang ito'y lubos naming ibibigay na ayon sa inyong kalooban. Nanawa, ito ay katanggap-tanggap sa inyong harapan. Na ang lahat ng aming gagawin ay ito'y maging kapurihan sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa pagpapala, sa biyaya, physically, spiritually, financially. We give all the glory and praises unto the Lord. In Jesus' name, amen. Okay. Tinatawagan ko po ang ating buting pastor na siya po ang magpapakain sa atin ng spiritual. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Magandang umaga po. Pakisabi sa inyong katabi, kapatid, magandang umaga. Salamat nakasama kita sa pagpupuri sa Panginoon. Thank you, Jesus.
Sino pong first time na nakadalo ng gawain? First time. Ayan. Welcome. And enjoy the presence of God this morning. Okay? Tapos, welcome natin ang bawat isa. Amen? Para yung mga kapatid natin na bumiyahe, may mga kapatid na tayo, maraming wala, bumiyahe sila, ay ang protection ng Panginoon ay sumakanila, ingatan sila ng Panginoon. Amen? So, last Sunday ay bahagi natin ang patungkol yung title, Are You Ready? Tayo po ba'y handa kung darating ang Panginoon sa oras na ito? Nako! Na kung saan ay napakaganda, na kung saan ay inalintulad po ito sa parabola ng 10 dalaga. Na kung saan ay ito po'y tumutukoy, hindi po ito literal, kundi tumutukoy sa bawat mga mananampalataya na kung saan sa pagdating ng Panginoon ay tayo ay maging handa. Na pare-pareho naman silang may ilawan, pero ang kulang, wala silang langis. And I pray ngayong umaga, patuloy tayong langisan ng Panginoon upang sa ganoon, mahaba pa ang takbuhin, ay marating natin yung yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming gawain ngayong umaga, magkaroon ng bukas na puso na kung saan muli naming tatanggapin ang iyong banal na salita. At ang iyong pong pangalan ay mag-glorify sa bulwagang ito. In Jesus' name. Everybody say Amen. So yung lahat po ng mensahe natin, siguro isang buwan na, ay tumutukoy lahat sa aklat ng pahayag. Ang aklat po ng pahayag, it's a prophetic letter. Ano po? Prophetic letter po ito. Na kung saan ay tumutukoy sa pinakita ng Diyos kay John sa isla ng Patmos. Na kung saan yung pangitain na yon ay naisulat upang maihanda ang mangyayari sa hinaharap. No? At kaya napakaganda sa ating mga mananampalataya na kung saan kagabi pinanood natin yung Left Behind. No? Pero sa susunod na Sabado, hindi pa po yung tapos eh. At I pray na sa susunod na Sabado, nawa ay magkaroon ulit tayo ng pagtitipon, ituloy po natin at pagkatapos magkaroon tayo ng maikli ding fellowship na sama-sama. At dumating po tayo ng tamang oras para hindi po tayo abutin ng gabi. Kasi hindi na tayo nakapag-fellowship dahil natagalan po tayo. Ano po? Kayo po pinandyan. Amen. So 1,000 years of reign of Christ. Pakibasa, ma'am, hindi nyo po mababasa, pinano ko po sa Tagalog, pakilagay anak. Revelation 20 verse 6. 5 and 6 yung nilagay ko doon. Pakisulat, pakilagay anak. Pahayag, chapter 25 and 6. Basahin ko na lamang po. Sabi po dito, sa verse 6 po ng pahayag, mapalad at lubos na pinagpala ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan, sila'y magiging pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yun po yung, siyempre, pakisunod na anak, pakisunod na po yung sunod na ano. Kasi yung timeline po nito, so nakita po natin dito, yung present age po nito, ito po yung kapanahunan natin ngayon. Sa ating kapanahunan po ngayon. Na ang simbahan ay patuloy na nagpapalaganap ng ebanghelyo. Tayo po ba'y nagpapalaganap ng ebanghelyo? Ako, dadalwa yun nag-amen. Kasi napakaganda po ng yung vision po natin ay sabi, humayo kayo sa sanlibutan at ihayag sa lahat ang mabuting balita. So hindi po yun, humayo ka pastor at ihayag mo sa lahat ang mabuting balita. Nakatukoy po yun sa bawat mga
mananampalataya. Hindi lamang po sa akin, kundi sa bawat isa po sa atin bilang mga mananampalataya ni Kristo. Kayo po ba'y nandiyan? Pinanood po namin kagabi, yung itong patungkol po sa rapture of the church. Na sa isang iglap, sa isang kisap mata, kinuha na yung mga mananampalataya na naging tapat sa Panginoon. Paano kaya yung maiiwan? Ano kaya mangyayari sa kanila? Ang mangyayari sa kanila ay siyempre, mauna muna yung mga namatay na. Ay, hindi namatay. Yung mga na-rapture. Hahatulan sila, ang mga mananampalataya, hindi para dalhin sa impyerno, kundi hahatulan sila kung ano yung kanilang ginawa dito sa lupa. At doon, makakamit nila, may mga, meron silang crow na matatanggap ayon sa kanilang ginawa. Dito, sa sanlibutan, nung nandito pa sila. At yung mga naiwan, kasi dito po sa itaas po kasi, may magaganap na isang malaking handaan na kung saan ay tayo ay tinasabi na parang tayo yung mga babaeng ikakasal. At ang lalaking ikakasal ay si Jesus. No, ang sabi ng Biblia, mapalad yung naimbitahan doon sa handaan sa kordero. So, mapalad tayo kung dumating yung pagkakataong iyon na tayo ay nakasama. Kayo po ba'y nandyan? And I pray makasama tayo. Pero habang hindi pa dumadating, maging handa po tayo. Habang hindi pa dumadating yung oras na yon. Kasi ang sabi ng Biblia, darating siyang katulad ng magnanakaw, walang nakakaalam kung kailan iyon mangyayari. Pero bilang mga mananampalataya, naririnig po natin ang mensahe, totoo po ang salita ng Diyos. Kayo po ba nandyan? At ito yung ating sandigan na kung saan pinangahawakan natin ang katotohanan ito. At ito naman po ang mangyayari kapag yung dumating na yung time na kung saan may 7 taong mangyayari na kung saan umpisa ng kalungkutan at ang ikalawa, 7 years po yan, tribulation. 3 taon kalahati na kalungkutan at 3 taon kalahati na kapighatian. So imagine niyo po yung mangyayaring magaganap na iyon. Kayo po ba ay nandiyan pa? Yung umpisa po ng kalungkutan, magkakaroon ng digmaan, taggutom, sakit, kaguluhan. Yun po yung mangyayari sa 3, kung tayo mangyayari yung panahong iyon, yung 3 taon at kalahati, imagine niyo ang digma, ang taggutom. Nakikita-kita niyo ba kung ano mangyayari? Napansin niyo ba yung panahon na mayroon COVID? Napansin niyo yung panahon na may COVID? Na kung saan, kung walang kayong QR code, hindi kayo makabili. Pwede uling maulit iyon, pero hindi ganun kaparaanan. Ang mangyayari, kapag wala tayong tatak ng Antikristo, hindi tayo makakabili. Kayo po ba nandyan? Nakita nyo na nung panahon ng COVID na hindi kayo makalabas? Na kung saan nagkakaubos yung mga bilihin sa mga grocery. At kung kayo na may pera, hindi naman kayo makabili. Dahil wala kayong vaccine. Kakain kayo sa masarap na restaurant, hindi kayo makapasok dahil wala kayong QR code. Paano kaya pag dumating na itong kapighatiang ito? Siguro, ang pwedeng, kung hindi tayo makakatatag doon sa kahirapang yon, baka magpatatak na tayo para dahil makikita natin yung ating mga anak nagugutom. Baka magpatatak na rin tayo. Pero yun ang malungkot kapag tayo inatataka na ng darating na Antikristo. Na po, dahil darating, may pangako ang Diyos, yung blessed hope natin, yung pagdating ni Kristo. Yun po yung magandang balita, ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Katapos, ito na po tayo, papasok na po tayo sa millennium. Yung 1,000 taon na pag-ahari ni Kristo. Kayo po ba nandyan? Nag-ahari na po ba si Kristo sa buhay natin? Okay.
Kasi alam nyo, bakit magulo ang mundo? Bakit magulo ang mundo? Kasi bakit wala pa si Kristo sa kanila? Kasi kung totoong si Kristo ay nasa kanila, ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Eh kung ang Diyos ay pag-ibig, kahit ang pangit-pangit ng ugali ng katabi mo, mamahalin mo yan. Kasi nag-ahari si Kristo sa buhay mo. Hindi mo sisirain ang kapatid mo kasi may pag-ibig na nasa sayo. Kayo po ba ay nandyan uli? Next po. Jesus Christ second coming and Armageddon. Yan po yung mga nadoon sa timeline na kung saan ikagather po yung mga hari dito, kung saan ito po yung tinatawag na Armageddon. Ang Armageddon po ay ito po yung tumutukoy sa huling sagupaan o digmaan sa pagitan ng Diyos at puwersa ng kasamaan. Yun po yung Armageddon na sinasabi. Kasi marami pang yung mga hindi nakasama, maiiwan pa. Kaya may final judgment pa na mangyayari. Ibig sabihin, kapag tayo nakatagal siyempre matagal pa yun. 1,000 taon. Kung hindi tayo nakasama, makikita natin yung kapighatian na yun. At kung tayo makakatagal, pagdating ni Kristo, may final judgment. I pray sa final judgment, kasama pa rin tayo for the glory of God. Amen? I pray makapag-isip-isip tayo na kung saan, sandali muna, ma-discern natin na tama at saka yung mali. Huwag tayo magpatuloy sa kamalian dahil wala naman po naliligit sa Panginoon. Lahat po ay hantat sa kanyang paningin, hayag at lantat. Wala pong maitatago tayo. Pwedeng sa akin, mayroon kayong maitatago, pero sa mata ng Diyos, walang maitatago. Kahit sabi mo, hindi naman alam ni Pastor, itong ginagawa ko. No! Sa mata ng Diyos, bilang Kristiyano tayo, alam niya yung ating pinagkagagawa. At hahatulan tayo ayon doon sa ating mga ginagawa. Sana ang ginagawa natin mabuti para magkaroon tayo ng karona. Kung paano kaya kung kasamaan ang ating ginagawa? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakamali? O ituwid natin ang ating mga pagkakamali? Ito pong then the lawless one, the Antichrist, ito po yung lilitaw. At lilitaw po ito at pwedeng mangyari na kung saan tayo ay maling lang. Pero sabi po diyan, but the Lord Jesus will kill him simply by breathing on him. Sa pamamagitan ng hinga, pupuksain ito ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo. Pagkatapos noon, and then, he will be completely destroyed by the Lord. Tuluyan na siyang tutupukin yung kasamaan. Wala na ang kasamaan sa mundo. Katapos, si Jesus described, sabi po diyan, na inilalarawan po yung puting kabayo na nakasakay ang tapat at totoo. Sino po yun? Ang Panginoong Hesus. Sa kanyang mga labi, lumalabas ang matatalas na espada, ang kanyang mga matay katulad ng nagniningas na apoy. Sa verse 16 po ay nakalagay, sa damit niya at hita niya may nakasulat na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. It is Jesus Christ na siyang maghahari sa 1,000 taon. Wow! It's good news! Maghahari ang Panginoong Yesus ng 1,000 taon. Ibig sabihin, kung ang Diyos, si Kristo na maghahari, wow, nakikita niyo yung kapayapaan dahil ang Prince of Peace ang maghahari, payapang-payapa ang mundo. Ano kaya mangyayari muna dito? Next po, pakasuyo. Satan is bound for 1,000 years. Sabi po dyan. Igaga po si Satan ng 1,000 taon. Pero sabi po dyan, sa pagkatapos nito, palalayain siya sa maikling panahon. So sana, sa maikling panahon na babalik siya, sana tayo naman wala na dito.
Hello? Kaya kasi minsan, ang mundong ito ngayon, ang naghahari pa rin ay kasamaan. Ang kasamaan, kayo binaniniwala, ang diablo ang naghahari dito sa lugar na ito ngayon. Kasi bakit? Tingnan niyo ang mundong ito. Nangyayari sa lugar natin. For the first time, nangyari sa Pilipinas, nagbabarilan doon sa loob ng Senado. For the first time. Bakit? Yung kagustuhan na sila ang mamuno. Nasa ano? Kung ang Diyos sana ang nangunguna, payapa yun. Pero I pray na sana sa pagdating ng Lord, marami nang magbabago, maraming mababago, maraming magaganap. Yun ang magandang balita na kung saan, kung tayo ay naiwan pa, ang sabi nung binasa natin yung unang talata, mapalad yung nauna. Wala nang ano sa kanila yung kamatayan. Sila'y, yung parang sila'y magiging immortal, wala na silang kamatayan. At magiging sila'y mga pari, di ba, katulad na nabanggit natin kanina. Pakisuyo nga po ulit. Next po. Pakibasa po. So ito po yung mga tao, sabi po dito, ito ay yung hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo at kanang kamay. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay saka lang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Pagkatapos, ang verse 6 po ng Pahayag chapter 20, mapalad ang banal, ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay, walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan, magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama sa loob ng 1,000 taon. Sana sa una pa lamang na sa isang kisap mata, kasama na tayo. Kasama tayo, ibig sabihin, magiging mga, sa halip na tayo, magiging immortal. Kasama tayo ni Kristo maghahari sa 1,000 taon. Pagkatapos, 1,000 taon? Next po. What will happen during 1,000 years? Ano po mangyayari pagkatapos po ng 1,000 paghahari ng Panginoon? Ano po yung mangyayari? Magkakaroon ng pangkahalatang katarungan at katwiran. Ang katarungan ay patas. Kasi hindi nababayaran. Sa atin, nagnakaw ng manggakulong. Nagnakaw ng mali-maleta. Hindi nakukulong. Patas ba yun? Pag nagnakaw ng mangga, kulong agad. Walang patas. Ang batas ay sa may pera lang. Kawawa yung mga mahihirap. Pero kapag si Lord ang naghari, parehas. Walang mahirap, walang mayaman. Amen po ba doon? Kapag naghari si Kristo, panatag at may kapayapaan ang mga mamamayan. Wala nang kaguluhan sapagkat maghahari si Kristo. Ngayon pa nga lamang kung pwede, kung si Kristo na yung maghahari. Hindi pa ito nangyayari. Pero kung si Kristo na ang maghahari, ngayon pa lang. Ang ganda tingnan ng church ng Panginoon. Maano natin, makapapaghandaan na natin to na kung saan 100% kung mangyayari na yung sinasabing rapture, tayong lahat kasama. Yung pinanood natin kagabi, minsan nakikita natin nalulungkot. Kasi pero nyo, nawala yung asawa, damit na lang yung natira. Kasi biglang na-rapture. Meron nyo yung asawa mara-rapture, hindi nyo alam kung saan nagpunta? Nakita nyo lang, damit na lang?
kayong wedding ring na iwan? Pero anong nakikita natin doon? Hindi porke mananampalataya ang asawa mo, kasama ka na rin. Kasi ang paglakad ay personal. Yung ugnayan mo sa Diyos, yung malapit na ugnayan sa Diyos, malapit na ugnayan nyo, ay para bang kayong isang lalaki at babae na para kayong mag-asawa din. Kayo po ba'y nandyan? Sa mag-asawa kasi, sabi, sa hirap at sa ginhawa. Pero sa ginhawa lang kasama, sa hirap hindi. Hello? Alala ko, bakit ako pumunta dito sa mag-asawa? Kasi minsan yung mag-asawa, sa una ang ganda. Di pa ang pagtitipon ng mag-asawa sa una ang ganda-ganda. Pero paglipas ng isang taon, nagliliparan na yung mga plato. Anong tawag doon? Platonic love. Asawa unang taon, pagdalipas ng isang taon, nawawala na yung A, nagiging sawa na. Paglipas pa uli ng ilang taong pa, nagsasama, wala na yung S, awa na lang. Pagkatapos pa na sunod na taon, wala na. At ang pinakamalungkot, lumipas uli ang ilang pang taon, A na lang, Pero hindi yun ang gusto ng Lord. Kasi may inihanda ang Lord na kung saan yung bridegroom darating at muli tayong ikakasal sa Kanya para sa pangwalang hanggang buhay na inahanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Ano sabi po dyan? Next po. Yung next, sunod po. Global peace for 1,000 years. Sabi po dyan, sa pamamagitan ng mga kautusan niya, pagkakasundo niya ang maraming bansa, kaya hindi na magdidigma ang mga bansa, hindi na sila magsasanay ng mga sundalo para sa digmaan, gagawin nilang talim ng araro ang kanilang mga espada at karit pantabas ang kanilang mga sibat. Nakikita niyo yung picture nito? Yung mga sundalo, wala nang C-80. Wala nang citizen army training. Nakikita niyo ba ito? Iira lang kapayapaan sa mundo, kaya nabanggit ko kanina, kaya magulo, kasi nga wala yung pag-ibig. Pero kung iiral na, dahil si Kristo na naghahari, grabe yung kapayapaang magaganap, hindi na magkakaroon ng kaguluhan. Ang haba na ng pasensya mo. Tingnan mo nga yung katabi. Yan, hahaba din ang pasensya mo diya sa iyong katabi. Sa loob ng inyong tahanan, tahimik na. Kaya ni-encourage ko kayo, dito pa lang sa church, dito na kayo magsisigaw. Hallelujah! Praise the Lord! Para pagdating nyo sa bahay, tahimik na. Wala nang awayan. Tahimik na. Kayo po ba'y nandyan? Ako may nakaka-relate doon. Kung kasi pag ang prinsipe ng kapayapaan nasa sayo, si Kristo ay nasa sayo, ang prinsipe ng kapayapaan nasa sayo, payapang-payapa ka kapatid. Kaya nga magulo ang mundo dahil wala yung pag-ibig. Binigyang halimbawa ko dito, kung pairalin natin yung kapayapaan, ang saya dito sa church. Kayo po ba'y nandyan? Ang kaso, may tampo, may sama ng loob, may inggit, may selos, may galit, may pride. Kaya hindi maiwasan, may kaguluhan. Sabi, pastor, parang, pero totoo, kaya magulo, kaya merong kaguluhan. Naghahari, hindi, yung ating kaisipan ay hindi natin yung kaisipan ng Diyos, kaisipan natin yung napapangyari. Halimbawa, hindi ko pinansin, sorry brother Baya,
Kunyari si Brother Boy, hindi ko pinansin si Brother Boy. Ang kaisipan ni Brother Boy, hindi ako pinansin ni Pastor. Ganyan. Sasabihin naman ni Brother Boy doon sa kabila, hindi ako pinansin ni Pastor. Ganyan naman talaga si Pastor. Tapos, unti-unti nang nabubuhay ang kaguluhan kapag kaganon. Hindi lang sa akin at sa bawat isa sa atin pwede yung mangyari. Pero kung naghahari si Kristo, hindi mo na yan papansinin. Mahal kita kapatid sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Hindi mo pag-iisipan ng pangit yan. Ay di iira lang kapayapaan. Sino magkatabing mag-asawa? Titigan nyo nga yung mga asawa. Wala lang galit. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Sabi ko, sinulat ko dito, wala dito sa Odin nito. Wala. Sa Vienna, madami. Hallelujah, Jesus. Alam niyo, tinitingnan ko ito. Yung kanilang mga, saan yan? Nakadito yan. Gagawin nilang talim ng araro ang kanilang mga espada. Ano sa palagay niyo mangyayari? Yung mga bakal na mga sandata gagawin nilang mga araro, anong gagawin ng mga tao? Alangang gawa ng araro, walang aararuhin. Ay di ang kasunod nito, kasaganaan. Kita ninyo? Next po. Kasi pagka may maraming mga gamit na pang bubukid, siyempre, ang mga tao, magbubukid. At kapag nangyari ito, makakakita na ang mga bulag, makakarinig ang mga bingi, luluntag na parang usa ang mga pilay at sisigaw ng tuwa ang mga pipi, aago sa tubig at dadaloy ang tubig sa sapa ng mga ilog. Grabing kasaganaan ito. Yung mga bulaklak, yung mga halaman, mamumulaklak. Alam natin, sasagana ang mga kasunod kasi pag namumulaklak na mga lahat ng bagay, ang kasunod na nito, bunga. Ay di masagana. Kapag may mga bulaklak, di ba sabi, pangitain, anong sabi ng yung propesya ay pupunta kayo sa lugar na kung saan sagana sa gatas at saka pulot. Alaalala niyo yan? Ibig sabihin, kapag namumulaklak, marami mangyayari talaga na mga pulot. Kasi saan ka nang gagaling yung pulot? Dahil maraming honey, dahil sa mga binin, sa mga bees, at yun ang magpuproduce ng maraming honey. At kaya marami namang gatas, kasi 100% madaming mga baka at mga tupa na kung saan pagkukunan ng gatas. Kasaganaan ang hatid nito sa loob ng 1,000 taon. Nagigits po ninyo? Parang dito nga, nagigits po ninyo? Gets po ninyo? Dito po, naunawaan po ninyo? Naunawaan po ninyo? Yan. Imagine niyo yung 1,000 taon na pagkahari ng Panginoon sa lupang ito, puro kapayapaan, kasaganaan, wala nang away-away, nagkakaunawaan ang lahat. Di ba ang gandang tingnan ng kapaligiran? Kasi wala nang kaaway na magtutukso. Kasi naghahari na si Kristo. May tukso pa ba? Pag si Kristo na ang naghahari, wala nang tukso. O tukso. Umalis na nga yung tukso, kaya wala na. Ay di maghahari na kasaganaan, wala tayong gagawin kundi sumamba lamang, magpasalamat sa Diyos na ating pinaglilingkuran for the glory of God. Palakpakan po natin si Lord. Yung wala ng, pero nyo, wala ng kapansanan, yung bulag makakakita. Imagine yung bulag. Eh di lahat perfecto na yung mga tao. Nakikita niyo yung mga pilay.
tumatalo na yung mga pilay na parang mga usa. Yung bulag, makakakita. Ano kaya itsura ko? Magugulat kayo. Kulot ako. Siyempre, yun ang dati ko eh. Imagine niyo ito, ang pilay, sisigaw sa tuwa yung mga pipi. Paano kaya ang pagsigaw ng mga ito? Yeah! Pero nakikita natin ang mangyayari. Kasi perpekto ang lahat ng bagay sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. Aagos sa tubig. Yung sa disyerto, aagos ang tubig. Dadalo yung tubig sa mga sapa. Siyempre kapag dumadaloy, ibig sabihin, unti-unting yung mga nasira, nare-revive yung mga dating mga pangit na daluyan ng tubig, maiiba na yan. Ang hatid pa rin, kasagan. Yung mga katubigan na hindi natitira ng isda, magkakaroon na ng isda yan kasi nga kasaganaan ang hatid nito. Hindi nyo nakikita? Yung nakikita ko? Sana pagdating ng araw na yon, handang-handa tayo mga kapatid. Ano? Kaya ngayon, huwag na nating intayin. Ika nga, ngayon pa lamang, mamuhay tayo ng tapat sa presensya ng Diyos. Lumalim yung ugnayan natin sa Kanya para sigurado tayo na kung saan dumating man yung sinasabi nating rapture, wala na tayo dito. Hindi na natin maranasan yung kapighatian. No? Next po. Ilan na lang po yan? Ang aga. Ang mga tao, people will live very long life. Mahaba ang buhay ng tao. Ano sabi po dyan? Doon ay walang mamamatay na sanggol o bata pa. Ang sino mamamatay na gulang na 100 taon ay bata pa. Ilang taon ka na ngayon, kapatid? Pagdating nung araw na yon, yung 100 taon, sasabihin sa'yo, may gatas ka pa sa labi. 100 years ka na, pero may gatas pa sa labi. Nakikita niyo yun? Pero huwag natin hintayin yun kasi dadaan muna ng kapighatian bago natin maranasan yan. Ilang taon ka na? 800. Wow! Ngayon ka palang ikakasal, 800. Ay, 100 bata pa. Nakikita niyo ito? Na kung saan, grabe, sa 1,000 taon na yan, ang paghahari ng Panginoong Hesus ay grabe yung kapayapaan, pag-ibig ng Diyos ay mararanasan ng bawat mga nananampalataya sa Kanya. Pero pagkatapos po noon, di ba, yung millennium, ang kasunod po noon, final judgment. Ang kasunod po noon, final judgment. Yung nakita natin sa timeline. Pagkatapos po noong final judgment, hahatulan tayo pa rin kung ano yung ginawa natin dito sa lupa. Final judgment. At kung tayo makalampas doon, yun ang sinasabi, eternal life ang kapalit nito. Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa na inanda ni Kristo para sa atin bilang mga mananampalataya. Yun po yung blessed hope na iniintay natin. Na kung saan, alam natin ito'y mangyayari. Kasi ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Kapag sinabi niya, Kanya itong gagawin. Hindi natin pwedeng papanghawakan. Yung sinasabi ko? No. Pero panghahawakan natin yung sinasabi ng Diyos na inahayag ko sa inyo. Kayo po ba nandyan? Gaano na kalalim yung ating kung kayo tatanungin ko, gaano na kalalim yung ugnayan natin ngayon kay Kristo? Gaano na ito kalalim?
Gaano kaya? Walang sumasagot. Maiiwan tayo lahat dito pag tayo hindi nagsalita. Ang aking panalangin, sa habang ilang taon na tayo dito? Ilang taon na tayo sa church? 11! Bata pa! Wala pa yung 1,000 years, bata pa. Pero wag naman sana, ang aking pakiusap, 10 taon na tayo, wag naman sanang 10 years ka na, dumididi ka pa. Hello? Nakakita kayo ng bata, 10 taon, may hawak na tsupon? Imagine nyo, ang laki-laki ko ang hawak ko tsupon. Wala nang buhok, tsupon pa. Ano yung ibig ko sabihin dito? Sana, sa 11 taon nating paglakad sa Panginoon, may nangyari ng ginawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Ibig sabihin, lumalim ka. Ibig sabihin, lumago ka spiritually, naging mature tayo sa ating paglakad sa Panginoon. Pamaya, mahaba ang ating oras. Puntahan natin mamaya yung mga kapatiran. Ngayon pa lang, idadaloy natin ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon pa lang, hindi pa nangyayari itong pangitain na ito. Gawin na natin, ipamuhay natin si Kristo sa mga buhay natin. Umpisa sa ating mga mahal sa buhay, kapatiran, at sino pang mga tao na dadalhin sa atin ng Diyos. Kasi paano nila mararanasan ang pag-ibig ng Diyos kung tayo mismo, personal, hindi natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Na tayo mismo, matagal na sa church, hindi nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. And I pray sa bawat isa sa atin, lumalim ang ating ugnayan, patuloy nating maranasan yung lihim na panukala ng Diyos, patuloy na idaloy sa atin. Pagkatapos noon, idaloy natin sa ating mga mahal sa buhay. Minsan hindi tayo makaibig. Sa halip na pag-ibig ang ating ginaganti, puro pangit ang ating sinasabi sa kanila. Dapat ang mabigkas ng ating mga labi ay pag-ibig palagi ng Diyos na mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Ang haba ng ating buhay. Ang buhay kasi ng tao, mga kapatid, ngayon ay, pag ikaw ay naka-80, is very good. Tama po ba ako? Kapag ikaw ay naka-85, bonus na yon, mga kapatid. Bonus na yon. Kasi, sino pinakamatanda ngayon sa iglesia? Si Mami, 80 plus. Si Ate Ani, imagine niyo, hanggang 80 lang pastor, ako 70 na, edi sa 10 taon na pastor. Yung 10 taon na yon, ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko sa 10 taon na natitira pa? Naging impact ba ako sa lugar na ito na pinagdalhan mo sa akin? Alam niyo, nung magdesisyon po ako, na sumunod sa Panginoon, ang edad ko ay 35. Ngayon ay 55. Balik na rin ko man ang 55 pa din. Pero nung magdesisyon ako sumunod sa Panginoon, mula nang tanggapin ko siya, yun ang nag-umpisa ng aking journey na kung saan pinamuhay ko si Kristo. Imagine, 35 ako na magdesisyon, pero tumanggap ako ay July 18, 1998. 1998. Nung una ako makakilala sa Panginoon. Bago ako ikasal. Sigurista si Sister Lerma. Siyempre, hindi ako mananampalataya. Mananampalataya ang asawa ko. Siya mismo ang nagpatanggap sa akin. Iyak naman ako.
Doon ba agad nangyari yon? Christian na kaagad ba ako noon? Samantalang ABS-CBN ako? Alam niyo ABS-CBN? Batang showbiz ako dati din. Bisyo, showbiz. Punong-puno. Sino ba namang 5 ang arelyos ko'y 5. May tattoo ako. Long hair ako. Lagi ako naka-leather jacket na itim. Kapantalong itim na may buckles na dragon. Naka-boots. Ano itsura ko? Michael Bolton. Pero nung dumating si Kristo sa buhay ko, unti-unti niyang inalis yung mga bagay-bagay na nasa sa akin. And I pray sana, pag dumating itong pagkakataong ito, patuloy ko mapanatili ito. Na kung saan, ready din ako sa pagdating ng Panginoon. Kaya maging madali kong sabihin sa inyo kahit hindi ko nabasahin. Kasi yun ang patotoo ko eh. Sa inyo bang palagay, walang nalink sa akin? Sa inyong palagay. Ibig sabihin, walang nagkagusto sa akin. Marami. Ipapatuo ko yan sa inyo isang araw. No? Ang Diyos ay mabuti. Inalis niya ako doon. Alak, babae, sugal. Hindi ako naninigarilyo. Pero nakatikim ako ng shabu. Kaya nga, ABS eh. Pero nung dumating si Kristo sa buhay ko, siya ang dito nag-umpisa yung pagbabago na ganak sa buhay ko. At ginamit yung aking asawa. Nag-aaway kami mag-asawa. Kayo ba hindi? Nung nag-aaway kami, sabi ko sa asawa ko, kasi bago ako mananampalataya, sabi ko sa asawa ko, hindi na tayo nakikita sa bahay. Puro ka na lang Bible study. Pero ngayon, kung babalik ta rin, baka sasabihin ni Sister Lerma, lagi ka na lang wala sa bahay, lagi ka na lang nasa Udine. Pero, yung asawa ko, alam niya, kapag pinagpala ako, kasama siya. Kaya mga kalalakihan, magdesisyon tayo. Malapit na dumating yan. Sana hindi tayo abutan. Sana, ang aking panalangin, lumalim tayo sa Panginoon. Lumalim ang ugnayan natin sa Kanya at gamitin tayo ng Diyos para sa kaligtasan din ng mga iba pang mga kalalakihan at kababaihan dito sa lugar na pinagdalhan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen lang ng amen para mabilis. Sino gusto magpagamit kay Lord? Ako lang. Isa pa nga, sino pong nais magpagamit kay Lord? Taas nga ang kamay, taas ang kamay. Huwag niyo muna ibaba, sabi pa. Pakitingnan niya po. Angel of the Lord, picturean po ito. Ay, kita yan, uso yung Facebook. Pagka-picture, send agad. Kita rin yan sa langit, kita kayo ni Lord. And I pray, gamitin kayo talaga ng Lord. Yung maikli nating patotoo na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, kinakikitaan tayo ng pagbabago na gaganap. Alam niyo, kapag kinakitaan tayo na kung saan natitisod ang iba, malaking pananagutan po natin yan sa Panginoon. Dahil sa iba, hindi na sila sumunod sa Panginoon. Dahil sa ating mga kamalian, nagiging katisuran tayo sa kanila, malaking pagkakamali po ito. Sinasabi ko po ito. Kaya nung ako'y magdesisyon lumapit sa mula noon talagang dire-diretso ako. Kaya sa loob ng 20 taon, mag-27 years na ako balis sa Europe, yung 20 years ko ay dire-diretso na paglilingkod sa Panginoon. For the glory of God.
Dati may ginaganto pa nga ako eh. Yung ginaganto dito, may bangs ako eh. Ngayon wala na eh. Wala na akong mahawakan. Kintab na nga lang yung nakikita nyo eh. Pero, alam mo yung tawag dito? Manifestation po ito. Manifestation. Pero nakita ko, ang kawalan ay kapakinabangan. May mawawala sa iyo, kapatid. May mawawala. Siyempre, marami kayong mga gusto sa buhay. Hindi nyo agad maiwasan yung inyong mga bisyo. Pero lagi nyo tatandaan, ang kawalan ay kapakinabangan yan. Pero mawala sa iyo yung isang bagay, kakitaan ka ngayon. Halimbawa, bigyan ko yung halimbawa. Meron pa ako 15 minuto. Bigyan ko halimbawa si Brother Boy. Na dati, sorry Brother Boy, na dati ay bumalik siya sa showbiz. Piolo Pascual ang dating kasi nito eh. Dumating sa showbiz, lahat na uli, balik siya. Pero noon siya magdesisyon, mag-ilang taon na, mula nang dumating ako, 2 years na, magto 2 years na, nakita ko, nasaksihan ko yung unti-unting ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Palagi, siya ba naman lagi ang kasakasama ko eh. Umaga pa lamang, mukha ko na agad ang nakikita niya eh. Umaga pa lang. Pero ready mo, sarili mo, Brother Boy. Malakas ang anointing ko. Makakalbo ka din. Pero yung kawalan, kapakinabangan, kapatid. Anong ibig ko? Pero, ibinabahagi po natin itong pag-aaral ng huling mga araw para hindi po tayo takutin. Hindi para tayo takutin, kasi, hindi ko naman, basta na lang sinabi ko sa inyo, binasa natin ayon sa salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, ito'y mapapangyari. At least, dahil mahal tayo ng Diyos, ipinakikita niya sa atin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Upang sa ganon, tayong lahat na nandito, maging handa. Kung hindi pa sigurado na ligtas ang iyong mga mahal sa buhay, magdesisyon tayo mga kapatid. Ano sabi ng Acts 16:31? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. So nakasalalay ito sa bawat isa sa atin na mananampalataya sa Panginoong Hesukristo na kung saan, sa anumang paraan, maibahagi mo ang paghahari ng Diyos sa mga mahal natin sa buhay, sa malapit nating mga kaibigan, at sa sino man pang dadalhin sa atin ng Diyos. At maging daluyan tayo ng pagpapala sa karamihan for the glory of God. Ang sarap kaya na maglalakad ka sa lugar na ito ng Udine na tayo ay pagpapala. Kaysa naman naglalakad tayo, kasalubong mo, nilalayuan ka. Na ayaw kang makita. Di ba nakakalungkot yung ganon? Mananampalataya ka, pero ayaw kang makita ng tao. Pero ang maganda, kapag may pagbabagong nagaganap, gustong-gusto ka nilang makita. Gustong-gusto ka nilang makausap. Kasi bakit? Naghahatid ka ng pag-asa. Naghahatid ka ng kaliwanagang hatid ng Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. For the glory of God. Palakpakan po natin si Lord. Ang Diyos po ba'y mabuti? Nagutom na ba tayo dito sa lugar na ito? Kayo ba'y nangain na ng tuyo dito sa lugar na ito? Sagana nga sa pagkain dito eh. Ngayon pa nga lang sagana na eh. Hey, how much more pagdating pa ni Lord, mas lalong sagana. Eh dito pa nga lang sagana na eh. Pero anong ibabalik natin? Kasi nananagana tayo. Ano naman ang ating ibabalik? Ano sabi ng Deuteronomy chapter 6? Kapag nananagana na kayo sa lugar na pinagdalhan ko sa inyo, huwag niyong kakalimutang akong si Yahweh ang nagdala sa inyo sa lugar na ito. Aksidente ba na nandito tayo sa Udine?
Aksidente ba ito? Ate Eda, aksidente ba na natin dito ka na uli? May plano si Lord, amen? Brother Planty, aksidente ba na natin dito ka? Clark, aksidente ba? No. May plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Alamin lamang natin kung ano ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ako nakita ko ng plano ng Diyos. At yun ang in-encourage ko kayo. Sabihin nyo kay Lord, Lord, ano pa talaga yung plano mo sa akin? Ihahayag ito sa iyo ng Diyos para maluwalhati si Kristo sa mga buhay natin for the glory of God. Minsan pa natin palakpakan si Lord. Ang aking hamon sa bawat isa sa atin, gaano na kalalim yung ating relasyon kay Lord? Gaano na ito kalalim? Patuloy siyang sa haba ng panahon na kung saan naririnig natin ang salita ng Diyos. May mga devotion tayo, may mga Bible study tayo, may mga iba't ibang gawain sa iglesia. Gaano na tayo kalalim sa Panginoon? Na kung dumating yung panahon na yun, nakapighatian, hindi tayo madadala, hindi tayo matutokso uli ng kaaway. Ibig sabihin, ready tayo. Yung bang pagtanggap natin, tanggap lang, basta na lang ang pagtanggap. Alam natin na, Lord, tinanggap ko naman kayo. Sana hindi lang sa nguso. Sana tinanggap natin si Lord sa puso. Kasi si Lord, nakatingin siya hindi sa ating ginagawa. Tumitingin siya ayon sa puso natin. And I pray, yung binhi ng salita ng Diyos na natanim sa ating mga puso, ang aking dalangin, sumibol ito sa ating mga buhay. For the glory of God. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Panginoong Jesus, patuloy po kayo na mangusap. Even sa aming personal na pakikipag-ugnayan sa iyo, patuloy po kayong mangusap. Nasa trabaho man kami, nasa amin man kaming silid, mangusap po kayo. Sa pamamagitan ng salita mo, mangusap po kayo. May mga salita kami ng Diyos, may mga Biblia kami. Sana mabuklat po namin. Muli naming bulayin, katulad ng unang pag-ibig namin sa iyo. Muli naming maranasan, Panginoon, yung unang pag-ibig mo sa amin. Nasabik kami sa presensya po ninyo. Hallelujah, Jesus. Lord, ang lahat ay hantad sa iyong paningin. Wala po kaming itatago. Yung itinatago namin sa dilim, nais po naming ihantad sa liwanag, Panginoon. Upang makakailos po kayo ng mahusay, na maghatid sa amin ng pagbabago, Panginoon, sa aming mga buhay. Makalaya kami, Panginoon, sa mga bagay na kung saan umaalipin sa amin. Hallelujah, Jesus. Kapatid, anong kabigatan na minsan humahad lang sa paglakad natin sa Panginoon? Na minsan, hindi tayo makasunod. Mas nananaig yung kagustuhan ng ating mga laman kaysa ninanais ng Espiritu natin. Gutom ang Espiritu pero napapagbigyan ang naisin ng ating laman. Ngayong umaga, ang aking panalangin, yung aandap-andap na apoy na nasa sa atin, langisan ito ng Diyos. Upang sa ganon, makatagal tayo
sa ating paghihintay sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pwede po ngayong umaga mag-unload tayo yung mga kabigatan natin. Pwedeng ilatag natin lahat ito sa altar. Kung meron tayong mga karamdaman, meron tayong sama ng loob, anumang hinanakit, katamaran din, isama na natin. Ibigay na natin lahat sa Panginoon. Upang sa ganun, makakilos siya ng mahusay. Makakilos siya sa ating mga buhay. Sige po, binubuksan ko po yung altar. Tapos sabay-sabay tayo mag-pray mamaya. Kayo lamang po at saka si God. Lord, ito po ako. Magkaroon po ng bukas na puso ngayong umaga. Katagpuin ng Lord yung desire ng ating mga puso. Sige po, wag po kayong mahiya. Kay Lord po kayo pumupunta, hindi sa akin. Nililid ko lang po kayo. Minsan bigat na kayo. Sa mga dalahin natin, sa mga problema natin, ibigay natin sa Diyos. Ibig sa mga anak natin, nagiging harabang nawawalan tayo ng ibigay natin sa Diyos. Gawin natin yung part natin. At hayaan natin, si Lord naman ang gagawa sa kanyang part. At least, inuna natin ang God sa mga buhay natin. Hallelujah, Jesus. Salamat po, meron kaming Diyos na mabuti. May Diyos na kung saan sa amin ay gumagabay. Hindi niya hinahayaan na kami mapasama, kundi ang naisin niya, patuloy kami magtagumpay sa aming paglakad sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang desire ng mga puso. Inaangkin po namin yung unang talata na nabanggit kanina na sa Diyos namin hanapin ang aming kaligayahan. Sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan. Ating pagkakaloob ng Diyos, yung ating hinahangad ng puso natin, kakatagpuin ito ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Pwede po lumapit po tayo sa isa, kapatid, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Mag-release tayo ng pagpapala sa kanila. Sige po, puntahan po ninyo. Katabi niyo babae sa babae, mag-release po tayo ng blessing sa kanila. Kung meron kayong hindi pagkakaunawaan din, lapitan ninyo. Ito po yung time. Na ang kapayapaan ng Diyos ay patuloy na dumaloy ngayon sa iglesia. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat Sige po, patuloy tayo mag-release ng blessing sa ating mga kapatiran. Mag-release tayo ng kalakasan nagmumula sa Diyos. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa
Panginoong Jesus, tunay na ito yung araw na ginawa mo. Patuloy kami na magsasaya sa ginagawa niyo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy po ako nagsasalita ng pagpapala, kalakasan at katunggupayan, kagalingan sa sino mang nakakaranas ng karamdaman. Ang kagalingan po ipatuloy niyong idaloy sa pangalan ni Jesus. At yung natitirang sandali po ng maghapon ay patuloy naming itinitiwala sa iyo. Patuloy na maging daluyan kami ng pagpapala sa karamihan. Saan man kami dadali ng aming mga paa, magliwanag po ang Kristo sa mga buhay po namin. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa gagawin mo at patuloy pang gagawin sa buhay po ng bawat isa at sa aming buong sambahayan. Maingat po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus na Haring darating, na Haring tagapagligtas. In Jesus' name. Everybody say Amen. 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 Huling panalangin po natin. Sige po, sabay-sabay po tayo, Father. Help us to be the people in the church that you have called us to be. A people who always build up and never tear down. Always encourage and never discourage. A people in the church who takes a message of hope. Everywhere we go, to everyone we meet. In Jesus' name. Amen. A shout of praise, hallelujah! Sing, you are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are for the last time. You are good all the time, all the time. You are good. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, Jesus, Jesus. It's all about you. Hallelujah. Thank you, music team. Thank you sa bawat isa. Okay. Kanta. Kantaan natin yung